Lahat yan pinagpapasahan as a collegial body by a vote. So mananalo at matatalo ka sa kaso, maiiso o hindi maiiso ang ilang mga order, base sa botohan ng mga mahistrado. Minsan by consensus lang, kasi wala namang nag-o-object. So may maghihiling, wala nag-object, so wala nang botohan. Nandun ba talaga kayo, no? Lahat naman nga kasi talaga posible. Ulitin ko pero pwede rin namang, babalik tarin ko, pwede rin may mag-motion, lika na, wag na tayo mag-trial, convict na natin ngayon na. They can also move that. I cannot prevent that from happening. But I will not vote for that. But, di ba, so, lahat ng mga motion na yun, pwede naman. Wag lang kayo mag-focus sa motion to dismiss. Kasi pwede rin motion to convict. Lika na. Huwag natin pakinggan, obvious naman eh. Ganun. Now, there is no rule that prevents a member or a lawyer, a party litigant from doing that. Paano pag sinabi ng prosecutor yun? Obvious naman eh. Nakita nyo na sa TV, di ba? Article 2, Article 3. Wala nang presentahan na ebidensya, butuhan na tayo agad. They can make that motion, but I will disagree with that motion. So all of these motions are possible. It cuts both ways. So yung motion to dismiss, sir, pwede nga siyang pagbotohan kahit walang process. Basa-basa. Ano na? Pwede siyang ano? Pwede yung pagbotohan, kunwari nag-motopropyo kayo nag-convene. Tapos may Alin yun? Anong motion to dismiss? There is no motion to dismiss pending before the Senate. Impeachment court. What was voted upon by the impeachment court was a motion to return. The party has to bring it up. The party claiming it has, ikaw na nga mismo nagsabi. Panay ang bato nyo kasi sa impeachment court nung dismissal, nasa sagot naman ni VP Sara yon. Ngayon, kung sasabihin yun ng abogado o hindi, nasa sa kanya yun. Wala naman para sa akin na sabihin, magbibigay ako ng hint. Shh, pag nag-trial, ganon. Wala naman ganon. It's up to them. It's not up for me to decide on that, nor to cajole them into doing it or not doing it. Yung pag-return ng article of impeachment, practically you aided or you give the Vice President ng basis para sa pagiging ng dismissal. Hindi naman siya sa kanyang defense. Yun tinanong namin dati ng pending sa Korte Suprema. So, final niya na yun dati pa. Yung motion ni Senator Bato na inimyendahan ni Senator Cayetano, yung isang yan, dati nang binring up na ikalawang Pangulo yun sa kanyang petition sa Korte Suprema. So, anong tip doon? Siya yung nag-isip nun at siya yung nag-bring up nun. Hindi ba? SP? Yes, ma'am. Tanong lang, yung since may electronic copy na po sila ng answers, yung senator judges, may nasasabi na po ba sila or bawal po sila magsalita? Hindi naman bawal magsalita kasi may pangalawang proseso pa yan eh. Pagdating ng June 30, noon time, bibigyan naman namin ng kopya din yung mga bagong halal na senator judges. Bagaman hindi pa sila nakakasumpa, bilang miyembro ng impeachment court, bibigyan namin sila ng kopya din pagdating ng June 30. Sa ngayon po ba may nagsasabi na sila? May nare-raise na sila or wala pa? Wala. Walang, ewan ko kung sinong kausap nila o sa kaibigan nila, sa akin wala. SP, ibalikan ko lang yung lumalaking tension sa Israel-Iran conflict. Kasi nakasawasawa na yung US and then Iran is seeking help from Russia. What's your call? Lalo na't baka mas lalong lumaking epekto nito sa ating Pilipinas. Walang kagustuhan nating lahat, manaig ang kapayapaan at tumigil na ang putukan at gera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero mas higit na kagustuhan at panalangin dapat natin, huwag na lumagana pa ito. Dahil lahat ng nangyaring digmaang pandaigdig nagsimula sa labanan sa pagitan ng dalawa o tatlong bansa lamang. So sana, hindi na ito lumawig pa at sana magamit ang mekanismo ng United Nations para manumbalik ang pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig at magkaroon na ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Last na lang, SP. Yes. Last na lang, sorry.
1 month na lang, Sona, na what's your expectation and hopes na sana mabanggit ni Pangulo sa kanyang Sona po? Thank you. Pag sinabi ko kasi yan, edi sasabihin ko uli yan pagdating na. Hindi, ang tunay na kalagayan ng bansa. Kaya nga State of the Nation ang tawag. Sabihin, ang tunay na kalagayan ng bansa. At pangalawa, kung anong hihilingin niya sa Kongreso ng mga panukalang batas na dapat ipasa. Pangatlo, yung direksyon, mithiin, pangarap at layunin na gusto niyang marating sa loob ng papasok na taon hanggang sa susunod na namang SONA. Yung bagong senator judges, kailan po Pag nag-convene yung impeachment court. So not necessarily July 28. No. Pag nag-convene na lang yung impeachment court. Kasi pag nag-convene naman, dapat kasi sumumpa sila convene na yung impeachment court eh. Naka-convene pala yung impeachment court. So, sabay-sabay na. Saglit lang naman yun. Kaya sa magsumpa ka pa ng 28, hindi pa naman magko-convene yung court. Di ba? Mas maganda magkaroon muna ng presentation ng mga evidence bago pag-usapan yung mga motion to dismiss para may basis naman yung decision. Decision ng impeachment court yun. That is how things should ordinarily run. Ganun naman talaga dapat yung takbo. Pero ulitin ko, wala naman pwedeng pumigil nga na maghain ng kung ano-anong motion na gusto nilang ihain na pagpapasya ng impeachment court as they come along. Pero ang Senator Judge, alam pa ba, nanuhala sila, kung bawa isang motion na to dismiss, kung hindi na sila alam? Walang, saan nakasulat nga, lahat na nagsasabing ganun. Saan ba nakasulat na bawal yon? Hindi, saan nakasulat na bawal yon? Saan yung batas? Hindi, iba yung opinion. Sui generis nga ang impeachment court eh. So, babalik ko ha. Lahat na nagsasabing mali o bawal yung motion na ginawa ng isang senator judge, nasaan nakalagay? Na may mga motion na pwede, may motion na bawal. Nasaan yung listahan na yun? Hindi, nasaan yung listahan na yun? Wala akong pakituro naman. Baka naman para makita rin namin, mapag-aralan namin. Kasi wala akong alam na listahan ng pwede at hindi pwedeng gawin, pwede at hindi pwedeng sabihin ha ng isang impeachment court judge. Bigyan ko ng halimbawa. Nung impeachment ni Chief Justice Corona, nag-isa ng TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagbubukas ng foreign currency deposit account ni dating Chief Justice Corona. Naalala niyan? Ikaw, Shelly, dapat naalala mo yun. Ha? No, oo. Ang ginawa nun, ha? Ang ginawa nun, ha? Hindi. Nag-caucus. Mas gusto niya yan? Tapos, paglabas, in-announce ni ng presiding officer at that time, JPE, na the senator judges voting in person or virtually voted 13-10 to follow the decision of the Supreme Court. Oh. Bawal bang pagbotohan yon? Ang tanong susundin ba natin yung desisyon ng Korte Suprema o hindi? Ganun. But that was done. And majority decided na sumunod tayo. So, hindi binuksan. Okay? So, they decided that through a vote. In caucus pa nga eh. Hindi ba dapat in open plenary? Mas maganda, di ba? Para nakita. But still, whether in caucus or in open plenary, nobody questioned the vote. So, officially, since it was part of the record, voting 13-10 in caucus, yung SETA nag-abstain kasi kulang, o baka kulang yung senador nun. Nagpasa ang impeachment court na sundin ang Korte Suprema. Di ba? Parang alanganin pakinggan yun? Pwede bang pagbotohan yun? Dapat bang pagbotohan yun? But the impeachment court did that. Kasi nga, hindi naman pwedeng
paano nyo mapagpapasahan kung gagawin nga ba ito o hindi? Bubuksan nga ba o hindi? Popwersahin ba, iisabayin sa bina o hindi? Ikaw contempt ba dahil ayaw pakita ng bangko? Pero pinagdaanan na yun ng impeachment court dati. So, hindi na rin makabago yung mga ganyan. Lahat nga kasi pinagbabatohan. Thank you.